So, hi. Nabore ko karon kaya ako rin sa diri sa balay. Kung husband nag-work. Dahil ng weather is nag-rain. Nag-rain. Umulan. Tapos, bigla ko lang naisip kung bakit malaki yung bakit malaki yung face ko sa camera, sa pictures, ganun. Eh, hindi naman siya malaki, guys. Hindi talaga. So, ko lang i-share na nape-pressure na ako. Kasi hindi pa ako marunong mag-Turkish language. No, Turkish speaking. Ilang buwan na? December, January, February, March. So, 3 months na ako dito. Hindi pa rin ako marunong mag-Turkish. Ano kasi, nawiwerduhan na sila sa akin. Siguro. Kasi, nag-iiwas kasi ako sa kanila. Umiiwas ako sa mga tao. Kasi, ayoko kasing, pag nakikita kasi nila ako is, pag nakikita nila ako, salita sila ng salita. Tapos, hindi ko sila maintindihan, of course. Tapos, gusto ko silang kausapin. Eh, hindi naman kasi sila marunong mag-English. Yung asawa ko, dito sa village na to, yung asawa ko lang yung marunong mag-English konti. Hindi sila marunong. Kaya, ayaw ko mag-English. Para nagiging introvert ako dito eh. Introvert ba tawag yun? Extrovert, introvert yun. No? Ambivert pa naman ako. Char. Pero dito parang takot ako sa tao. Natatakot na ako dito, guys. Paano ba to? Pero kaisipin nyo, gustong-gusto ko naman matuto. Yung mga movie na pinapanood ko, tinatranslate ko na siya to Turkish. Yung yung nagsasalita ng Turkish, pero English pa rin yung subtitle. Para, dati ko pa naman yung ginagawa. Para, familiar. Kasi, guys, hindi naman mahirap magsalita ng Turkish. Pag pronouns lang, yung pag-pronounce mahirap, yun yung mahirap. Kasi akala ko, tama yung pagkabasa ko. Kasi yun yung nakasanayan nating basahin, lalo na pag English. Pero mga hindi pala ganun pagbasa. Hindi pala tama yung pag-pronounce ko. Tsaka yun, nadi-discourage na tuloy ako. Parang, hindi ako marunong magbasa. Tapos natatawa yung asawa ko pag binabasa ko yung binabasa ko yung Turkish. Tapos natawa din ako sa kanya kasi hindi din siya marunong magbasa ng English. May mga words din siyang hindi natatama pagbasa. Pero gusto ko na talaga. Pero may friend naman yung husband ko na willing mag-teach sa akin ng Turkish. As well as tuturuan ko din daw siyang mag-English kasi gusto din niyang mag-English. So parang exchange kami. Pero hindi ko lang alam kung kailan kasi Ramadan pa ngayon. Tsaka naririnig niyo ba yung kung ano? At saka mainit na. Yan kasi subayak tawag dyan. Kung sa iba chimney yan. Pero dito para siyang oven. Ayan. Tapos dyan yun uusok. Doon uusok-usok yan sa di ba sa roof. Wait lang. I-off ko lang. Kasi ang init na. Malamig pa kasi dito. Winter pa rin kahit March na.
Sabi naman ng hubby ko, tsaka sa mga friends niya, matapos din naman to mga March, pero ewan ko lang kung anong araw. O anong pizza pala, anong pizza. Basta March daw, iinit na. Pero sabi ng mga Pinay friends ko dito, July pa daw yung summer. So parang matagal-tagal pa, sobrang init. Pero nagwa-wonder talaga ako bakit malaki talaga yung face lock ko sa camera. Sinasabi tuloy ng mga relatives ko is tumataba daw ako. Hindi naman. Kasi nag-a-adjust pa rin ako sa food. Kahit na meron akong natapos na yung kusina namin. Mga be, hindi pa rin ako makapagluto ng Pinoy kasi wala naman dito mabibili kahit bitsin. Hindi masarap yung luto ko, be. Walang suka. Walang tuyo. May tuyo pero yung tuyo is hindi kagaya sa atin na pang adobo, yung anong tawag sa maalat ba? Matamis dito yung tuyo, be, parang sabor. Meron naman siguro sa ibang tindahan. Kaya yun lang kasi yung nakita ko. Kasi mahirap dito makahanap. Di kasi sila gumagamit. Gusto ko na din mag-escabeche. Pero walang luya, hindi. Tsaka basta yung Pinoy meals natin. Yung gaya ng mga tinola, ganun. Wala kasi luya dito. Walang tanglad. Di talaga magiging masarap, be, yung luto mo dito. Kasi, malayo kami sa syudad, B. Sa Bilis kasi, yung nakapunta ka ng Turkey, pero nasa bukid ka. Ganun. Ganun yung drama ko. Ang layo-layo kami sa syudad. Malayo. Tapos, isa ko pang problema is, yun nga, yung pagkain, tapos sakot na ako sa mga tao dahil di na ako makapag-Turkish. Ulit-ulit lang, yung mga na-learn ko lang, yung greetings, tapos yung, kumusta ka, ganun. Kaya na nga. Kasi, pakasabihin nyo, hindi ako tinuturoan na anak ko, ng asawa ko. Tinuturoan niya ako, yun na kasi yung yun yung pinapag-usapan namin. Turuan niya ako everyday ng mga language. Ay, yung language nila. Pero hindi kasi ako makapag-focus. Parang iyaw ko, parang nalalazy ako pag siya yung kausap ko. Kaya mas gusto ko yung ibang tao kasi makapag-focus ako. Tsaka pag sinasabi din sa YouTube, naantok din ako doon. No? Naantok na nga ako pag nanonood ng vlog ngayon pa basta ang goal ko lang ngayon is ma-familiarize ko naman. Siguro unang-una ko matutunan is yung ma-familiarize ko lang yung mga words. Yung naintindihan mo ba? Yun siguro yung maiintindihan mo una tsaka ka makatuto ng magsalita. Kasi ang hirap talaga ng nila pag-pronounce. The way they speak pa, parang madrama pa. Para ka nagmarites pag nagsasalita dito, with action. With feelings. Ganun. Ewan ko ba? Nauboard lang ako. Gusto ko kasi magsalita. Gusto ko yung tumawa sana ng may salakas kasi ganun kasi ako minsan Gusto ko yung bahakak na tawa ba. Ano yun? Yung parang stress reliever kasi natin yun minsan yung labas-labas tayo minsan tapos chika-chikahan ganun. Hindi ko yun nagagawa na dito, parang minsan nga ka parang napapakanta na lang ako para kasi hindi na ako marunong magsalita. Hindi kasi ako lumalabas. Sabi nga ng husband ko, labas-labas daw ako, ganyan. Ayaw ko nga, kasi nga, pag nakita nila ako, parang kasi akong artista dito. Pag nakikita nila ako, parang, uy, ganyan. Ano ka ba? Parang sikat mo pa kasi. Tapos, magsasalita sila, ano-ano mga pinagsasabi nila, smile ako para akong amang Tsaka
Hindi pa rin kami masyadong makapag-travel kasi nga, ang lamig-lamig. Kaya ngayon, umuulan. Ganun. So, yun lang. Share ko lang. Share ko lang yung nabuboard ako. Gusto ko lang magsalita, no? Kasi, parang hindi na ako nagsasalita na eh. So, ganun lang. Bye. Pero hindi talaga malaki yung ano. Pero parang nagchachabi ako ng ano. Pero hindi talaga, B. Tsaka, ito, isi-share ko din sa inyo. Hindi ako pumuputi dito. 3 months na. Siguro kasi, ito yung observation. Kasi naliligo kami ng hot water. Yung shower ba? Yung hot shower. Kasi nga sobrang lamig. Sobrang lamig talaga, hindi mo kaya. Kaya ko naman talaga maligo kasi, siyempre, estudyante tayo noon. Kaya ko naman maligo kahit 5 AM, di ba? Malamig na yun. Pero B, yung lamig talaga is triple pa. Di mo kaya. Nag-ice yung water, B. Puting-puti. Hindi kaya yun. Tapos, yung lamig kapag nagsasalita ka, tapos yung kusok-kusok talaga. Ganun, yung level ng lamig. Kaya, hot water talaga yung naliligo namin. Kaya nagdra-dry yung ano ko. Tapos hindi ako pumuputi. Yung kulay ko, yung umasa ko ng Pinas, ganun pa rin, nag-i-stack up. Sabi nga ng mama ko, ang puti mo na siguro dyan, ganun. So, hindi siya, bakit ang maputi yung ano ko? Camera lang yan, mother. Yung kulay ko nung umalis ako dyan sa Pinas, nag-stack up. And yung dito mo yung ganun pa din, no, yung ganun, yung may itim pa rin dito. Ay, itim dito, tapos yung ano, parang sunburn ba. Ganun, nung lalo na dito sa ano ko, sa binti. Stack up, hindi talaga pumuti. Ito nga, hindi talaga ako pumuti, guys. Ay, yun lang. Buyers. 12 minutes na. Buyers.